Ito daw pong si Rodante Marcoleta ay nakitaan ng mild pneumonia at problema sa spine at natukay sa medical examination dito daw po kay Rodante Marcoleta kaya hindi daw po muna ito maibabiyahe. Naibalik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta pero hindi naiharap ang senador dahil nananatili siyang nakakonfine sa PNP General Hospital. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nakitaan ng mild pneumonia at problema sa gulugod o spine si Senator Rodante Marcoleta matapos itong sumailalim sa medical examination sa PNP General Hospital. Yung findings po niya sa ngayon po. Ito yung matindi dito mga kababayan eh. Nung nasa labas pa ang lakas-lakas. Di po ba napakalakas? Nakakapagsalita pa ng kung ano-ano. Nakakatin pa ng mga protesta mga kababayan. Pero nakakapagtaka dito bakit nung nahuli sa kasong plunder, nung naaresto na, bigla ang nagkasakit. May pneumonia po si si Senator Marcoleta sa by X-ray, chest X-ray po eh. Pero yung syempre, hypertensive si Senator. Kaya nga mga kababayan, ito, kung pakikinggan natin, kung babasahin natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson, talagang sa si Rodante Marcoleta dito eh. Sabi ni Senator Ping Lacson dito, warning! Bawal magkasakit. Mahal ang gamot. Bawal magkawaran, baka magkasakit. Eh no? Sabi dito ni Senator Ping Lacson. Kasi mga kababayan, may point din naman eh. Dahil kung titingnan nyo, ang nakakapagtaka dito, bigla nagkasakit si Rodante Marcoleta nung naaresto. Dahil po sa kasong plunder mga kababayan, nung nasa kote siya. Nung nasa labas naman po siya, napakalakas niya nga dahil nakaka-attend pa siya sa mga protesta. Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by X-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya. Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos umano itong makaramdam ng chest pain at high blood pressure noong siya ay inaresto dahil sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero clinically stable na raw si Marcoleta ngayon at kailangan lang bantayan ng blood pressure. Okay naman po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya, compared po kahapon, mas tumataas po ngayon at 160/90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya, kagaya kahapon na chest pain at saka neck pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon. Ayon din sa opisyal na pahayag ng PNP General Hospital, conscious, responsive, and not in cardiorespiratory distress ang lumabas sa paunang pagsusuri ng ospital kay Marcoleta. Sumailalim na rin daw ang senador sa iba pang mga medical procedure at laboratory examination at inaantay na lamang ang mga resulta nito. Sinimula na rin daw ang antibiotic therapy para kay Marcoleta habang patuloy ang kanyang maintenance medication. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Cole, hihintayin muna nilang mailabas ang resulta ng mga medical examination ni Marcoleta bago nila ito ilipat sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. There's still some tests to be done and we will be briefed. Konting panahon na lang, magkikita na sila na Jinggoy. Jinggoy at na itong sinabong Revilla mga kababayan. Later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po hinihintay natin as if we will be cleared or to travel ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya. Samantala, inatasan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP General Hospital at si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na isumite ang pinakahuling update sa medical condition ni Marcoleta, maging ang status ng kanyang kustodiya at booking procedure. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. So bukod pa po dyan mga kababayan sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta, na galing po sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, ay may lumabas din po mga kababayan na mga bagong arrest warrant. Ano po, laban po dito kay Rodante Marcoleta, dito kay na Mike Defensor mga kababayan, at ito naman po ay galing sa 4th Division ng Sandigan Bayan. So ngayon sabi po dito, Sandigan Bayan naglabas ng panibagong arrest warrant at HDO versus Marcoleta at Defensor mga kababayan. So ngayon, pati pagbiyahe, pagta-travel ni Rodante Marcoleta paglabas ng bansa ay bantay sarado na din po.
Ipinaaresto na rin ang 4th Division ng Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng Ombudsman na paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na tumanggap at sa mga pribadong individual na magbigay ng mga regalo o anumang mahalagang bagay sa anumang okasyon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Kasabay nito, ipinag-utos din ng korte sa Bureau of Immigration na pigilan ang pag-alis ni na Defensor at Marcoleta sa bansa sa pamamagitan ng Hold Departure Order o HDO. Alam nyo mga kababayan, kung hindi naman talaga nagyabang si Rodante Marcoleta, hindi naman sana siya makukulong mga kababayan. Hindi makakakita ng buta sa kanya, ito pong ombudsman. Kaso nga lang ang problema, yung ebidensya kasi, galing mismo sa sariling bibig ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya nga mahihirapan siya sa kaso po niya na ito kasi ang kalaban niya mismo dito, yung kanyang sarili. Kasi nga yung ebidensya na ginamit dito, nang galing mismo sa kanyang sariling bibig. Samantala, nagpasya ang Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin na ang mga kaso laban kina Marcoleta, Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Viray. Sa inilabas na resolusyon, nagpasya ang korte na ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay dapat isama sa kasong plunder na kasalukuyang nakabinbin sa 3rd Division. Ang dalawang kaso ay nagugat sa parehong mga pangyayari, sangkot ang parehong mga partido at mga kailangan ng parehong mga saksi at dokumentaryong ebidensya sa panahon ng paglilitis. Sinabi rin ng Anti-Graft Court na ang pag-iisa ng mga kaso ay makakatulong sa mabilis na pagpapasya at makakaiwas sa magkakasalungat na desisyon. Ang hakbang na ito ay upang Lasa ko ngayon na itanggal ang yabang ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Nung una mga kababayan, ang yayabang nila ngayon na nahuli sila dahil sa sarili po nilang kayabangan, ito po yung napala nila. matiyak ang maayos na daloy ng hustisya para sa lahat ng panig. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Pero mga kababayan wag kayo ipinagtatanggol ni ano yan. Ipinagtatanggol ni Basti Duterte yan, si Rodante Marcoleta at Mike Defensor kasi na-interview ni Alben and Tourism, ito pong si Mayor Basti Duterte. At tila ipinagtatanggol niya dito si Rodante Marcoleta at etong si Mike Defensor. At saka ang isa pa dito mga kababayan take note sa grupo daw ni na Mike Defensor at Rodante Marcoleta, wala pa nakikipag-usap mga kababayan o nakikipag-ugnayan sa 4th Division ng Sandigan Bayan dahil nga para po dun sa piyansa na 30,000 mga kababayan ni Rodante Marcoleta at ni na Mike Defensor. At ito pa yung isa dito mga kababayan, kung titingnan nyo rin, may mga lumalabas ding balita ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, parang magkakaroon po ata ng protesta. Allegedly mga kababayan bukas diyan daw po sa Liwasan Bonifacio. Para manawagan na naman po na papanagutin yung mga kurap. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin itong interview kay Basti Duterte. Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Okay lang. Mayor Baste, meron po ba Grabe yung ipinagbago ng mukha ni Basti Duterte mga kababayan kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Mahirap talaga. Mahirap talagang basahin ng gobyerno ngayon mga kababayan. Bakit? Kasi unang-una, sinubukan nilang pahinain ng gobyerno. Pangalawa, sinabihan nilang weak yung presidente. Pangatlo mga kababayan, kung titingnan po natin, may mga kasalanan at pananagutan yung mga taong nakukulong. Alam nga naman, tularan ng gobyerno ni PBBM, yung ginawa ni Duterte dati, na puro pagbabanta lang sa mga kaalyado na kesyo makukulong kayo, pero ang ending hindi naman makukulong. Mas maganda na tahimik lang na gumagalaw ang gobyerno para papanagutin lahat ng may pananagutan. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Para hindi na
humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything Ah, using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. And ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? yung mga naidagdag naman kasi mga kababayan, like yung pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, hindi naman po kasi gawa-gawa yun. Yun naman po talaga mga kababayan ay totoong ginawa ni Sara Duterte na pinagbantaan niya ang buhay ng presidente, ng first lady at ng former house speaker. Kung titingnan nyo mga kababayan, napakaswerte pa nga ni Sara Duterte na andito siya sa Pilipinas. Dahil kung sa ibang bansa, matagal na po siyang nakulong mga kababayan. Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the vice president defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Ay, thank you po doon sa mga kababaeng Pilipino po nating naglalike ng ating live streaming. Maraming salamat po sa inyo. Mayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country? Balik ka doon yung pangutan namin. Okay. Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Ay, binaliwala ni Basti Duterte yung Wait lang ha. Napakinggan nyo ba? Nawala yung signal natin eh. Tumalbog yung signal natin. Humihina yung signal natin. Press 1 ha, kung malakas pa yung signal natin. Ulitin natin mga kababayan. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I don't. Grabe to mga kababayan. Grabe yung sinabi ni Basti Duterte dito sa sa INC. Wala daw siyang masabi. Kasi nga mga kababayan, hindi naman daw nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo na mapigilan yung pag-aresto kay Rodante Marcoleta at the same time yung sa gobyerno mga kababayan. 'Di ba? Biruin niyo 'yan. Saglip na magpasalamat. Ito para sa akin. Kung para sa bayan talaga yung ipinaglalaban mo at gusto mo malabanan yung korupsyon at naniniwala ka na yung ginawa ng Iglesia ni Cristo ay paglaban sa korupsyon at kaalyado nyo naman si Rodante Marcoleta, di ba magpapasalamat ka? Ma-appreciate mo yung ginawa ng isang religious group mga kababayan para suportahan yung kanilang gustong mangyari. Pero kay Basti Duterte wala siyang pakialam. Kasi hindi naman daw nagtagumpay yung Iglesia ni Cristo. Not know. Sir, marami. I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event, sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong
are surfacing. You know, we let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masulin. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Sana makita. Ano mo, may dala akong papa. Yung brief. Utang ina mo. Ano na sila laing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, you know, like, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala kang problema sa amin. Tingin nyo, wala talagang silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as elected representatives that will uphold the mismong konstitusyon na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Nako. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Sir, on behalf of the Filipino community all over the world, we are steadfast in our support. Laban lang, sir, nandito kami sa inyo. Duterte! Ayan Di ba? At saka mga kababayan na mapapansin nyo kay Basti Duterte, kung hindi siya interesado na ini-interview siya mga kababayan nung mga vlogger na nakapalibot sa kanya. At saka ito pa yung isa dito na napansin ko, yung hindi man lang niya na-appreciate yung ginawa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na nagprotesta para unang-una mga kababayan kontrahin yung corruption. Pangalawa, pigilan yung pag-aresto kay Rodante Marcoleta kasi nga, para sa kanya, hindi daw nagtagumpay yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi niya ma-appreciate mga kababayan, kaya wala siyang masabi. Ito ba yung sinusuportahan ninyo? Na hindi man lang na-appreciate yung ginagawa ninyo? Sa kanya na mismo nang galing, hindi naman daw nakuha ng Iglesia ni Cristo yung gusto nilang mangyari about kay Rodante Marcoleta. Kaya wala daw siyang masasabi. Di ba mga kababayan? Kaya para sa akin, yun nangyari kina Rodante Marcoleta, kina Mike Defensor, lalo na't may pananagutan naman talaga sila, deserve nila yon. Deserve nila yon mga kababayan. Lalo na't yung ebidensya naman na pinagmulan kung bakit si Rodante Marcoleta ay naaresto sa kasong plunder, ganun din si Mike Defensor, ay dahil nga mga kababayan, mismong sa bibig nang galing na Rodante Marcoleta yung ebidensya na ginamit laban po sa kanya. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa balitang yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.